Samantala, narito mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin, walang ligtas basta caught on cam. Caught on cam, clearing operation sa bangketa at sa mga iligal na nakaparada. Bigyan man po kayo, tatanggalin pa rin namin dahil bangketa pa rin po yan. Wala na pong malakaran kahit na sabihin natin. Viral ngayon at siguradong dumaan na rin sa FYP ninyo yung ibang napupuyat pa kakanood ng mga clearing operation ni MMDA Special Operation Strike Force Head Gabriel Go. At this morning, live natin siya makakasama para pag-usapan ng mga viral bangketa clearing operation nila. Let's welcome MMDA Special Ops Head Gabriel Go. Good morning! Good morning, Igan. Sir Gabriel, Of course, ayan. nanonood po sa atin. Viral ka. Trending at usapan ng mga clearing ops nyo. Siyempre, mga bangketa po yan. At anong masasabi nyo? Parang pagbabalik kayo, parang nandun. Sabi ko nga, parang ninja, ano sila. Aalisin nyo, pag alis nyo, babalik uli. Pero anong impression nyo sa ating mga kababayan? Mga ninja moves, no? Oh, ninja moves. Well, Igan, mahirap, no? Kasi nakasanayan ng mga kababayan natin something that is alam naman nating mali. Like for obstruct ng mga bangketa, pag-extend ng Pero mga... sa tagal nakala nila, tama. Sa tagal-tagal nakasanayan eh. So, we just have to, kailangan natin i-implement at ibalik sana ang disiplina sa kalsada natin. Anong pinakamalaking naranasan mo, nakita mo na kinlear nyo out of the bangketa? Ang bangketa po sa taong bayan yan, ha? Anong pinakamalalang nakita nyo? Well, for us, no, for the past months na nagki-clearing kami, the worst na nakita ko, ang bangketa ginawang covered or secluded na garden na kung saan meron ng video okay, meron extension na ng bahay. Extension na literal ng bahay. Wow. Hindi lang extension, gated extension Gated na, oh. Yeah. So I think that's one of the worst that we've seen. Aside from yung mga extension ng mga lona, bubong. So I think isa yan sa pinakamalala sa tingin na nakikita Sa ko. pag-iikot ko nga, lahat ng barangay chairman may sari-sari store. Diba? Ginawa ng tambakan ng mga inumin yung kanilang bangketa. Totoo. Paano ba itong bangketa clearing ops nyo at ng MMDA? Araw-araw ho ba ito? Random ba ito? May nagalit ba sa inyo? Nagbanta sa buhay ninyo? Well, Igan, ang pagki-clearing po natin ng ating mga bangketa or even ating mga kalsada, we have three different aspects na kino-consider. One, of course, ang mga mabuhay lanes, ang mga major thoroughfares po natin, lahat ito is within the jurisdiction of the agency. Aside from that, pag meron po tayo natatanggap ng mga complaint coming from the 8888, which is the Presidential Complaint Desk. So, ibig sabihin po nito, within 72 hours, kailangan po maaksyonan ng ahensya itong mga complaints na ito. And aside from that, we also take actions tulad po sa mga concerns natin when it comes to mga public concerns such as Facebook complaints, Twitter, yung mga emails po na pinapadala sa ahensya po natin, lahat po ito ina-actionan natin. Pero nakikita ko sa video mo, kunyari may food, may tindahan, hinahayaan nyo muna silang i-secure to di ba? Hindi nyo kinukumpiska That's one thing diba? na... Kasi kabuhayan nila yun Tama. I think that's one thing na maganda sa ating pamamalakad ngayon is that we understand these people. So, as much as possible, sa unang lapag ng operation po natin, ang ginagawa natin is warning. Okay. Warning, pero as much as possible, lagi ko kasi sinasabi sa ating mga personnel, huwag natin kukunin ang paninda kasi may puhunan yan Tama. Eto, isa-isahin na po natin yung mga bangketa clearing ops nyo para may gabay din ang mga kapuso natin kung ano ba ang mga bawal gawin. Panoorin po natin ito. Mga nahuli niyong tindahan sa bangketa. Aba, ikaw na may mali. Sabi mo kami pa nag-abala sa'yo. Dapat hindi mo hinarang sa bangketa. Galit pa. Sinisira, tinatali nga Ikaw naman? Sa Pasig. Okay, madalas po may mga tindahan talaga sa bangketa, pero ano ba ang rule pagdating sa mga ganitong sitwasyon? Well, first and foremost, the general rule is the sidewalk is meant for pedestrian. Okay. Ito po ay public domain, so ito po ay hindi pwedeng maging pagmamay-ari ng kung sino man or ng isang individual. So definitely, kung ito po ay meant to be used as a safe passage for pedestrian, ito po ay hindi po dapat mayroong kahit anong hambalang. Whether parking, tricycle man po yan, tulad niyan, na nakaiwan at nakaparada sa bangketa because it will hamper the safety ng ating mga kababayan. Diyan ba sa sitwasyon yan, kumalma rin si Tatang? Yes, actually, nung bandang dulo, kumalma siya dahil unang pinapairal kasi lagi ng kababayan natin yung
nagagalit eh. Oo. Hindi nila alam or hindi nila alam yung mga provisions ng batas. That's why, kumbaga galit agad ang nauuna. That's why Okay. in the end of this video, pinaliwanag natin, kumalma naman siya. Although, medyo mahirap kasi sabi nga niya, ang layo ng pagkukunan Saan ba? ng kanyang gamit. Sa aming impounding area sa Tumana, Marikina. Marikina. Saan nyo hinuli yan? Paranaque, Las Paranaque. Piñas Malayo area na. nga. O, ito, madalas rin kayong nakakahuli ng mga nakaparadang sasakyan, motor, bisikleta sa bangketa. Ito, panoorin po muna natin. Tapos itong bangketa, ito yung bangketa ha. Kung mapapansin nyo, ito, ano bang tawag dito, tiles? Na-tiles na yung bangketa. May linoleum. Hanggang doon. Restaurant eh. Lahat mo na to. Luther dyan na wala pang laman. Magsakay kayo ulit ng truck. O yan, ano namang rule natin sa ganitong, hiya nga eh, parang bahagi na nung kanilang establishmento yung bangketa. Well, then again, no, unang-una makikita natin nakatiles na yung ating sidewalk. Tiles ba yan? Tiles Hindi po yan. linoleum? Hindi linoleum yan. Tiles talaga. So, first and foremost, ang bangketa or ang mga sidewalk, hindi po may-ari ng individual Bakit yan. hindi palang 2 piraso sinita na ng barangay? Well, that's one thing no, na lagi nga natin sinasabi. Nakasanayan eh. Na nangyari, lahat ng tao or most of our kababayan natin, basta harapan ng bahay, harapan namin, amin yan. Mali, Which ano? is maling-mali po yan. Eto, next video naman. Yung mga umangkin na sa sidewalk. Eto, panoorin po natin. Yan po ba sa inyo? Yan po. Lagpas nga po talaga sa sidewalk. Ang laki po na nilagpas. Ma'am, ang tagal na po ng consideration na binigay po namin since December. Ma'am, hindi po pwede hindi nyo alam. Ayan mo po. Kayo po ba driver? Ako po muna. Alam ko na po yung paliwanag nyo. Hindi nyo po alam, etc. Then again, coordinated po to sa barangay. Hindi po lang trabaho to. This is your responsibility also to know na you cannot obstruct the sidewalk. Hindi nyo po alam na, ito na, tama na po to eh. Bakit nyo nilagpasan? Opo, hindi ko po alam. Opo, pasensya na ha, kasi lagpas na po tayo sa 5 minutes. Wala naman akong idea. Wala dito yung... May lisensya O, po kayo. paano po pag ganyan? Talagang tatanggalin nyo. Well, first and foremost, ang mga sasakyan na nakahambalang sa bangketa or sa sidewalk, it's considered illegal parking. Okay. Dahil ang bangketa, hindi nga po pwedeng harangan yan. So in this case, lumabas po ang may-ari or representative. However, wala pong valid driver's license. Take note, the only time na pwedeng matikitan ng isang sasakyan ng illegal parking attended, ibig sabihin, hindi kayo matuto, is merong lisensya o may driver na So magpapatiket. ito, natauto. Ito po, tino natin dahil ang lumabas po, may-ari, however, wala po yung driver niya, Patong-patong, walang lisensya. Oh. Paano kung hindi na-inform o walang idea daw? Kaya narinig natin, hindi niya alam. Sabi niyo nga, warning muna, pero ano dapat nilang gawin? Unang-una, Igan, no, ang pagkuha po ng lisensya or pagmamayari ng isang sasakyan, merong responsibilidad yan. Remember, a license is a mere privilege. So, may responsibilidad na alamin po natin kung ano po yung mga tama at mali. And definitely, makikita naman po natin sa video, meron na po silang cordon, metal cordon, that indicates na hanggang dun lang Hanggang po dun ang lang. kanilang property. So, why did they extend or hinayaang lumagpas ang sasakyan? Doon sa mga nanonood na nakaharang sa bangketa yung mga gamit, tsaka tindahan nila, ano bang, may multa ba, may kaso ba ang MMDA sa kanila? Well, first and foremost, ang mga nakaharang or obstruction sa bangketa, merong kaukulang penalty po yan. Oo. Lumalabas po dyan, obstruction or may tinatawag po tayong mga environmental UOVR or tickets na pwede po kayong matikitan ang may-ari ng tindahan. Okay. Ito, yung mga na to, magkano yan? Well, una-una, ang illegal parking unattended, meron kayong violation na 2,000 pesos. Wow, mahal, ah. Plus, may towing fee pa po yan. Magkano? Depende na po yan. Kung ikaw pa sa Paranaque na to hanggang Marikina, sa tingin ko po baka umabot po ng mga Mas 7 to 8,000. magandang iwasan na lang, no? Oo. Tama. Huling paalala lang po sa mga kapuso natin na mahal ang bangketa, Mr. Go. Oh. Well, first and foremost, lagi natin pinapaalalahanan ng ating kababayan na ang mga bangketa, ito po ay para sa safe na lalakaran ng taong bayan. Ito po ay hindi pagmamayari ng isang individual, but this is meant to be used as a public domain. So when we say public domain, free for everyone to use, at ito po ay nilalakaran ng ating mga kababayan. Ay, maraming salamat, Gabriel Viral Go, head ng MMDA Special Operations Group, Strike Force. Tuloy niyo lang po yung magandang ginagawa niyo, trabaho niyo sa serbisyo publiko para ho maibalik ang disiplina sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Salamat Ian. sa pagpunta. Magbabalik po ang unang hirit. Wait! Wait!
Wait lang, huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,